Please understand that for the Filipino people, this Please, unawain nyo mga taong bayan sa Pilipinas. is a recipe for disaster. Ito po ay recipe for disaster. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Medyo isa lang yung ating topic ngayon, pero matindi itong topic natin ngayon, no? Matindi dahil nga na real talk ang ating Presidente Bongbong Marcos at pati na rin ang mga Pilipino na real talk tungkol dito. Alam nyo, nung isang araw, kumakalat itong video ng isang dating, sabi nila, itong si Scott Ritter, former UN Weapon Inspector and US Marine Intelligence Officer. Okay? So dating officer ito ng bansang Amerika. Ni-real talk itong si Presidente Bongbong Marcos. Kasi nagtanong kasi yung isang Filipina reporter dito. Okay? At sampal ito sa mukha ng lahat ng government official natin. Sampal ito sa ating na mga Pinoy. Okay? Ang katotohanan ng relasyon ng Amerika at ang bansang Pilipinas. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan, pero bago ang lahat, help me po na i-like, i-share itong ating video sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow, subscribe, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? So, bago natin simulan, kasi isa lang naman yung topic natin, ilubos ko na itong araw na ito, Father's Day ngayon, Sunday, na babati ako sa inyo, ha? Sa mga nandito present ngayon. Ayan, yung ating moderator na si Ami Cabrera, present na. Hello, Sir Donmar, watching from Saudi Arabia. Happy Father's Day, Sir Donmar. Maraming salamat po, Ma'am Ami. OFW Loren, good afternoon. Happy Father's Day, sir. Maraming salamat, Ma'am Loren. Watching from Thailand, Konsi Sion. Ayan, Noni Kaluad, Happy Father's Day. Maraming salamat, Ma'am Noni. Hermes Montero, Happy Father's Day. Ayan, marami nang bumabati ng Happy Father's Day. Christina De Jesus, Happy Father's Day po. Ayan, maraming salamat. Larry Diamante, Happy Father's Day, Sir Donmar. I'm watching from Bulacan. Ayan, shout out sa mga taga Bulacan dyan. Dasley, Lancer's wife and girlfriend. Wow, watching from Canada, Sir Donmar. Uy, Happy Father's Day dance mga kababayan natin dyan sa Canada. Clara Ibarra, bumalik na si Clara Ibarra. Gandang hapon, Sir Donmar. Likes done. Ayan, maraming salamat, Ma'am Clara. Ivadonna Lopez, Happy Father's Day po. Maraming salamat, Ma'am Eva. Like done na si OFW Loren. Ami Cabrera, like done na po. So, importante ngayon guys na ma-express natin ang ating appreciation ng ating mga tatay kasi isang beses lang naman ito mangyari sa isang taon, okay? So, show some appreciation kung you must be creative kung paano ninyo i-express ang inyong appreciation sa ating mga tatay. Marami, di ba? Anong mga ideas natin? O, kung wala kayong masyadong pera, pwede na rin yung di ba? Bilhan mo yan ng pizza o magluluto ba kayo ng kaldereta, sabay kayong kumain sa iyong pamilya, okay na yun, di ba? Yung mga meron namang may kaya, you can also kung saan-saan kayong kumain ng mga fancy restaurant, pwede rin yun, no? Kasi isang beses lang ito na mangyari sa isang taon, no? Ipakita nyo na mahal ninyo ang inyong tatay dahil siya yung ating kung tinatawag natin na foundation, yung protector ng ating pamilya, okay? Siya yung haligi ng tahanan. Kung ating himay-himayin, ang mga tatay po has done a great job sa ating mga pamilya. Okay? Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo matuto, maging disiplina sa pang-araw-araw. At sila yung, kung matatawag natin na, sila yung gabay natin sa araw-araw na pamumuhay. Okay? Sila yung, kung baga, rock ng ating pamilya. Okay? Sila yung nagpoprotekta sa atin sa lahat ng bagay. Halos lahat ng sitwasyon ng buhay, sila yung nandun. Sila yung nag-shield sa atin sa lahat ng mga posibleng masamang mangyari sa atin. Yun ang mga tatay. Okay? So, congratulations sa mga tatay dyan. Happy Father's Day sa inyong lahat. So, punta na tayo dito sa ating main topic ngayon. Main issue ngayon. Ano ba itong ating main issue? Happy Father's Day, Donmar. Ayan, maligayang bati sa lahat. Okay? So, it's already 6 minutes. So, pag-usapan na natin itong ating topic.
Sabi nga nila, na real talk tayo dito sa isang official, no? Dating official ng Amerika na itong si Scott Ritter. Okay? Hindi lang si Presidente Bongbong Marcos ang na-real talk dito, kundi lahat ng mga Pilipino. Kasi yung mindset ng mga Pilipino, itong Pilipinas, buong akala natin na tayo po ay isang matalik na kaibigan ng Amerika o nandyan yung Amerika para sa mga pangunahing problema ng Pilipinas, especially dito sa mga military matters, no? Pero buong akala natin, pero itong ni-reveal ngayon ng isang opisyal ng Amerika, tama rin pala yung mga some of the political experts and geopolitics experts natin dito sa Pilipinas, na hindi ganun kadali na magsakripisyo ang bansang Amerika para sa atin. Ganon yung datingan. Sabi pa nga nila, nawasak yung amats ni Bongbong Marcos dito. Kasi if you will try to picture out yung mga galaw ng ating Pangulo ngayon, parang umaasa tayo sa Amerika. Okay? Walang problema doon kung makipagkaibigan tayo sa Amerika, okay yun. Pero kung yung problema natin sa West Philippine Sea, na idadamay pa natin yung Amerika, mukhang malayo yon sa posibleng solusyon na ma-achieve natin dito sa West Philippine Sea. Okay, dati na nating sinabi yan na magulo yan. At uminit nga yung China sa atin, tumaas yung tension to the point na marami ng mga nadamay na mga sitwasyon, kagaya ng ating mga fishermen. Okay? Kagaya ng ating ekonomiya. Okay, yung ating trade with China. Naaapektuhan yung maraming mga relasyon tungkol dito. Okay? Ngayon, itong si Scott Ritter na itong real talk na former UN Weapons Inspector at US Marine Intelligence Officer, during the emergency press conference, merong nagtatanong na isang Filipina reporter, no? Kasi nagtatanong siya patungkol po sa Ukraine, relasyon ng Ukraine at ng Amerika patungkol nga dito sa laban ng Russia. At kinokonek niya dito sa sitwasyon natin ngayon na tayo po ay nakipagkampi dito sa Amerika laban dito sa problema natin sa West Philippine Sea sa China. So, yan ang tanong niya. Ano ang masasabi mo dito sa mga ganap ngayon? Idini-real talk siya, yung reporter. Okay? The danger of the nuclear war is real and must be stopped. Ito, nangyari ito June 12, 2024, itong press club sa Washington, D.C. Ipapakita ko sa inyo mismo ang mga sinasabi nitong si Scott Ritter na medyo matindi itong mga pinagsasabi niya at mukha yatang na real talk tayong lahat dito. Okay? Pakinggan natin at magre-react tayo dito. Okay? Let's play the video. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this. And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Real talk yun. Okay, papaliwanag ko yung unang sinabi niya. Prangka nang sinabi nitong si Scott Ritter na we will not beat the Chinese. Hindi namin kaya itong China. Itong Pilipinas, ginagamit lang namin. Yun ang kanyang ako nagbabase lang, ini-interpret ko itong sinabi niya. Okay, real talk, Rod. Yun. Continue. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. Grabe yun. Matindi yung sinabi niya. Sinabi niya, itatagalog ko. Hoy mga Pilipino, you have to be awake. Na ito po ay recipe for disaster. Itong ginagawa natin. Itong mga kaganapan ngayon sa foreign policy ni Presidente Bongbong Marcos, yan nagsabi it will be a disaster. Recipe for disaster. Dati ko nang sinabi sa inyo yan. Ano na, yung mga vlogger natin sa kabila, kayong mga dilawista vlogger, matatapang kasi kayo eh. Gusto nyo kasi ng away. Makipaglaban tayo dyan. Meron pa sana tayong chance
na maawa sa atin yung China at makipagsundo dito sa West Philippine Sea pero giniba nyo yung relasyon. Alam natin yung China at ang Amerika, meron na yung alitan, meron ng hidwaan yan. Nakisali pa tayo, di tuloy, nadamay tayo sa galit. Di ba? Again, i-repeat ko pa yung sinabi niya. And yet we're using the Philippines to Ginamit natin ang Pilipinas. create the conditions of potential conflict with the Chinese. Ginamit natin ang Pilipinas sa potensyal na magka-conflict dito sa China. Please understand that for the Filipino people, this Please, unawain nyo mga taong bayan sa Pilipinas. is a recipe for disaster. Ito po ay recipe for disaster. You think America is your friend. Grabe, prangkang-prangka. Naniniwala kayo na kaibigan natin ang China? Sabi niya, So too did the Ukrainian people. akala nyo kaibigan ninyo itong Amerika, mga Pinoy. Kayo rin mga taga-Ukraine, akala ninyo kaibigan ninyo ang Amerika. Yun ang sabi niya. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman